Gusto niyo ba ng kwentong may saysay, yung tipong history ang dating pero cultural heritage ang tinutukoy? Tara, samahan niyo ako sa Bayan ng Gasan para sa makabuluhang paglalakbay. Ngayon, nandito tayo sa isa sa pinakamakasaysayang simbahan na makikita sa probinsya ng Marinduque, na matatagpuan sa Bayan ng Gasan. Mapapansin dito ang malaking pintuan na may nakaukit na iba't ibang pangyayari na matatagpuan sa Biblia. Ang una na dito ay ang pagtatala sa census ng Jerusalem. Pangalawa, pagsilang ni Jesus sa Belen. At pangatlo, ang pagkawala at pagkatagpo sa templo. Sa kabilang dako naman ay ang panaginip ni San Jose, ang pagtakas patungo sa Ehipto, at ang panghuli ay ang paghahandog kay Jesus sa templo ng Jerusalem. At alam niyo ba, may ginamit silang unique na pangdisenyo. Ginamit nila ang materyales sa bao upang gawing disenyo. Libu-libong bao ang nagamit para madisenyohan ang simbahan ito. At nakikita rin ito dito sa paligid ng simbahan. At hindi lang sa paligid ng simbahan, kundi pati na rin sa altar. At isa pa, sa unahan ng simbahan, hindi ko napakita kanina, pero may makikita dito na hugis araw na gawa rin sa bao. O diba? Sino mag-aakala na maaaring gawing pang-disenyo ang mga bao? Tara, at bigyan naman natin ng pansin ang altar ng simbahan. Sa gitnang bahagi nito, nakikita ang nakapako sa cross na Jesus. At sa paligid dito ay ang mga estatwa ng mga santo na nakapatang ng mga estante. At sa taas, nakikita ang napakagandang chandelier na gawa sa kapis. Ang kisame naman sa itaas ng altar ay may mga larawan ni San Jose na tumutulong sa mga tao bilang pagtukoy sa kanyang papel na tagapagtanggol ng mahihirap. Pangalawang linggo ng aming pagdodocument ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makibahagi sa misa ng simbahan. At ma-interview ang isa sa mga pari ng simbahan na si Reverend Father Christian V. San Juan. Sila maganda aming video. Tapos
sir, lumabas po. Parang ano ito. Ano hindi ng pare ay? Ay, ito po, may parang ano. Yan yung pare. Tapos sa leta. Stig ng ano simbahan. Ay, ito na po yung Matagal dito lang. Yan, yung may pangalan, yun yung mga... ito wala po po yung... Mga wala. Ay, wala pala. Yan na, parang langit. Puti. Akala ko nung unang punta po namin dito, konti lang po. Pumasok po ako sa loob. Ang lupa na simbahan na ito, hanggang doon sa kabila pa. May daan doon ay kawilihan, upside doon sa simbahan. So, ginagawa yung mga post dito ay, andyan yung mga kuwan. Yung mga kalansa. Kasi bigay mo na kalimigay. Pagdating pa lang sa harap ng simbahan, ay makikita na agad ang ganda nito. Mayroon itong kahanga-hangang istruktura na tiyak na makakapukaw sa inyong mga mata. Mula sa labas ng simbahan ay makikita ang overlooking view ng dagat at bayan ng Gasan. Ano po yung history nitong simbahan? Kasi sabi po nung una, iba pa daw po ang patron po dito sa simbahan. Yung simbahan nito ay tinatag ay 1609. Magkasabay sila ng Santa Cruz. From 1609 hanggang 1622 for almost 30 years by ang patron dito ay si Saint Bernard. Ang Saint Bernard ng Clabara o Saint Bernard Clairvaux. So yun yung unang patron na binigay ng mga Franciscan na pari na unang nag-occupy dito. So from then ay 1609 na yun, tawag dito ay ang Gasan tinawag din San Bernardo. Aside from the word Gasan na bayan, ang tawag ay San Bernardo. Noon dumating ang mga Jesuits, mga ilang taon na mga nakalipas ay unti-unting pinalitan yung patron. Dahil ang mga Jesuits ay promoters sa St. Joseph. So from St. Bernard ay naging St. Joseph, spouse of Mary, yung patron hanggang ngayon. So yung date niya ng piyesta ay March 19. Pero sa Gasan, ang piyesta niyang St. Joseph, spouse of Mary ay May 19. Binago siya ng date dahil nga naiikit sa Holy Week. So bawal magpiyesta, bawal ang karne noon. So ang ginawa ay from March 19, ginawa siyang May 19. Kaya yun. Nag-research po kami about po simbahan ito. May lumabas po na na katatlong po itong ibang lugar. Yung sa mayroon pong Central School, tapos sa dating sa may Municipal Hall po sa tabi, tapos sa may RRAA Hospital? AA Perez. Opo, yun. Ang nangyari dito ay yun yung tawag ito. Yun yung oral tradition dito na ito ay palipat-lipat. Unang ay siyempre dyan sa may baybayin dyan sa may prinsipyo ngayon. Nagpalipat-lipat ang simbahan dahil sa Moro attack. Yung mga pirates coming from Visayas region, pupunta rito, ginagawang slave, sinusunog yung mga bahay dito. So maraming insidente na palipat-lipat yung simbahan from San Isidro, inilagay na konti sa may Central, and then ipinili dito sa may sabi pa na simbahan hanggang sa dito na inilagay. So yung mga lumang simbahan palipat-lipat na yun ay made of like materials lang. And then dito, katulad ng Buwak Santa Cruz, kasi ninyo, ito na yung permanent simbahan sa taas ng bundok dahil ito yung mas safe at dito ay very strategic ang lugar in terms sa pagsalakay ng muro. So kung ano yung component ng lahat ng buwak ng simbahan, kaya sa Gasan, yung mga bako din malataas, makapal. And so happen yung mga bako din sarana.
yun lang natirang bako. Ano? Yun. Pati pa siya dahil sa seguridad ng mga tao. Kasi yung simbahan ang nagiging takbuhan ng mga tao sa Gaza kapag merong hindi lang sa calamity sa iyo mga paglusob ng mga pirates, ano. Tsaka marami din 1735 nilusob ang Gaza. Sabi nga ni Alfred Marche, ano, sa kanyang ito, yung mga bakod ng simbahan na may mga butas at doon sumisilip yung mga tagasan habang yung bahay nila sinusunod sa baba, nagkanduting ng mga pirates. Ay, yung tungkol naman po sa mga design po na bao po na simbahan. Yung design na bao niya, yun ay sa creativity ni Father Abel Madla. Yung kanyang design bao. Wala naman siyang sabihin natin. Hindi, siguro yan yung abundant dito, yun nilagay ng accent sa simbahan. Hindi po totoo kaya yung ano po ay yung sabi daw po ay kaya daw po baot nagtawag ano po ng mga materyales po, sabi po ay dalhin daw po yung mga materyales na available po sa kanila, tapos dinala po ng mga tao daw ay mga baot. Hindi naman, kundi hiningi sa mga tao, yung mga nagalupad, yung sa mga bukid-bukid, pero yung bao and then inaccent sa simbahan. Kasi maraming available naman na bao, hindi ko alam siya sa bao-bao niya. Ano po tingin niyo po yung kailangan po para ma-preserve po yung itong simbahan nila? Preserve, una talaga ay after 10 years, ang isang gusali ay nag-deteriorate na yan. No? Kaya maraming details. Ang pinaka nito ay yung budget sa maintenance ng simbahan. Sa kanyang simbahan ay sa paglaki din ng maintenance sa simbahan. Yung mga kahoy, siyempre kalaunan ay hindi naman good lumber yung ginamit sa ibang part ng simbahan, hindi yun nasisira talaga yung may mga part na yun, tsaka yung mga repair. Dahil rin nung too much exposure sa dagat ay na yung humidity ng dagat, kaya madaling masira yung pero anyway, matibay naman yung simbahan, may mga minor repairs lang talaga. May tingin ko may mga mga parte mo ng simbahan na may kakaibang kwento or something. Kakaibang kwento, itong sacristy, yan ay part ng lumang simbahan. Itong simbahan ito ay bagong structure na. Ito ang pinakamalang simbahan sa buong Marinduque. Mas malaki ito kaysa sa katedral. Yung mga tirang yan, ito yung ruins ng lumang simbahan. Ito yung existing part ng lumang simbahan. Ito yung simbahan tinatag ng mga Jesus dito. Yan ang may kwento. Ito yung part na yan. Kaya yung luma-luma, tsaka yung side na yun ay yan yung bakod ng simbahan sa baba. Kaya yung mga made of corals and bricks and then stone. Wala dito masyadong adobe. Ang marami yung mga coral reefs, yung mga gasang-gasang. Ano naman po masasabi niyo po sa mga kabataan o sa mga po ngayon na para ma-preserve po yung history, yung kwento po ng simbahan? Ang simbahan ay hindi lamang place for worship. Laging ang simbahan ay may significant role na ginagawa sa lipunan. Kasi Pangasinan, hindi lang siya ginamit as for celebration for masses and sacraments, but ito naging stronghold at saka support ng mga tagasan in times of calamity and even man-made calamities, at saka yung mga dangers na sa piracy, kasi ang daming kwento kung makakapagsalita lamang alam nila nung simbahan kung sino yung mga batang umiyak noon dahil nagtakbuhan ng mga tao dito at nagtago. Maraming beses, hindi lamang isang beses, maraming beses sa kasaysayan ng simbahan ng Gasan ang takbuhan ng buong bayan para magtago sa piracy sa mga pirata na naglulud at sinusunod ang kanilang bahay. Yun. So, ito rin, pag may bagyo, dito ay takbuhan ng mga tao din. At dito pag may mga masamang panahon. So, yun sana ang mga kabataan, na hindi lang masimbahan ay gawin take area, take place. Ito ay madalang significance ito sa ating buhay.
Kaya alamin mga bagay-bagay. At ang Simbahang Katoliko sa Gasan, ang the first church, Catholic Church sa buong Gasan. Sa Gasan na. Yun yung magandang malaman ng mga kabataan. Kasi ano pa po yung yung mga kailangan po ngayon, if may makapanood po sa video po namin, yung mga kailangan, yung maaari pong maitulong, gano'n. Marami joke naman. Siyempre, we really appreciate lahat ng mga local and local tourists na dumadalaw dito. Na-appreciate naman nila yung structure ng simbahan tsaka yung location ng simbahan. Ang siyempre po ay yung sanang pagpupunta dito, i-maintain yung cleanliness, and then yung sanctity ng place, yung mga vandalism, tapos ay sana ma-maintain din na kung sa kailangan, maraming kailangan, at we appreciate yung mga donations na binibigay. Father, pa sa bubong, yan. Father, para sa amin ito na siya. We will appreciate that. Yun lang, salamat do sa pag-maintain ng cleanliness ng lugar. Malaking bagay na ito. Tapos, yung about sa may cement, may napansin po namin may cemetery po kayo. Okay. Ang cemeteryong yan ay kalisabay na ng simbahan. Yan ay mas matanda pa kaysa sa Mahunig sa baba. Ang aming regular cemetery ay 1837, pinakalibing na dito sa cemetery ng simbahan. Matagal na yun. Siya pag-aari ng simbahan. Yan lang ang sa buong probinsya, ang sementeryo ay katabi ang simbahan. Kasi nung talaga, magkatabi ang sementeryo at simbahan. So, yung bagang sinaunang style, yun. Pero sabi nga, kung ito ginagawa, simbahan ito, marami ding nahukay ng mga buto-buto dito na indication na may nakalibing din dito sa part na ito. Yun. Ang isa yung simbahan ngayon ay yung parang pamaypay, yung pasagasan. Somewhere there's a bakaw, ay maraming anahaw, kaya inspired by anahaw, may po, ang isa. Ay, Father, yung sa painting naman po doon sa ceiling. Yung painting dito, gumawa niya na si, taga-Mugbog, ang pangalan nito? Signalista pa ginagawa niya, si Lugmao pa nga ba? Lugmao pa tayo naman nito. Siyang gumawa niya ng painting niya. At yung painting doon, ay ang na-depict nun ay yung yugto sa buhay sa Jose. So, lahat ng kay sa Jose yung sa painting. Ay, yung bell na yun, parang ang sila na yun. Oo, yan yung mga Spanish bells dito sa Gasan. Taong 1912 ba? 1912 ay 1912 ay yung old church, yung made to, silang luma pa ito, bago pa ito. Nakasama po yung parang matagaling po ng mga sources. Kasama po yung sa lumang simbahan. Yung area na yun, oo. Bali, yung may complaint na yung lumang simbahan na pinagawa ng mga Jesuits dito, yung kampanado niya pinalagas ng munisipyo dahil nga delikado sa mga tao. Yung mga bell na yan ay sinuspend na lamang doon sa man-made na parang poste. So, matagal na yung bell na yan, yan yung nakalagay sa lumang kampanado. Dito ang pinakang tao na maraming kung sa debosyon nila lamang, napakadaming debosyon sa Gaza. No? Pero syempre, ang pinakang main devotion nila hindi yung St. Joseph, hindi yung si Mama Mary, yung Our Lady of Presentation, yung pinaka-apon dito. Ang mga tao sa Gaza ay maraming mga pamahiin at maraming kultura. At ang kultura halos ng Gaza ay ganang simbahan. Mga ano po, yun yung connected po sa simbahan? Lahat, dito lahat ay simbahan, Pataraka, Pupuwa, so marami yung mga tradition sa bayan ay galing sa simbahan. Kaya parang cradle, kung sa mga traditions and cultures ay mas marami sa Gaza ang mga tao. Kasi marami tatanda na preserve yung mga bagay. So, the biggest church sa buong Marinduque.
Itong simbahan sa Marinduque na mayroong kulumbaryong, yung libingan sa ilalim ng simbahan. Oo, napansin po namin yung sa may una part. Yung may gate, yung may libingan yun, mga urn, mga ashes, sa bones. Sino po yung mga nakalibig po? Nakalibing dyan, mga taga rito rin. Mga dito, yung mga, pwede mo libing dyan, mga cremated, saka yun. Kahit sino po? Oo, pwede. Father, may pare na pong nakalibing dun? Oo, andun ay si Father Kalasay, si kansay ni Father Jose Soleta. Siya ay naging paris nito ng Gasan. Taga-ito sa Gasan. Akala po namin ay puro mga pare lang. Ay, hindi. May certain area na pampare lang na libingan bago dalas niya pang day sa mga. Kasi ano po, sa pinakailan? Kasi lang yung simbahan. Malawak po. Malawak yun. Malaki yun. Yung isang malaking kwarto yun. Parang pang Maynila na libingan. May mga niche na mga mga cremated. Tsaka pwede buto din naman. Pero sa mga Marinduque yung lang may libingan kayo. Tsaka madam din namin dito. Hindi crowded. Yun po nga, napansin namin yung view. Ang daming potential sa rito. Tsaka ang lawak po maigi. O, ang daming walisin. Ang lawak po maigi hanggang dito po sa may baba. Hanggang baba pa yan. 63 steps. Hagdan. Oo, 63 steps yung hagdan yun. Ano po yung sa tingin yung dahilan kung bakit naging ganito katagal yung simbahan sa Gasan? O naging ganito katatag po? Katatag? Actually, ito'y taon bago ang pagpagawa ng simbahan ng unang panahon ay taon na binibilang. Naabot ng 20 years sa simbahan. Dahil nga hindi naman tayo high-tech ang mga equipment natin. Tsaka wala pa ng contractor job. Mano-mano. Pinag-isipan talaga ito'y kung paano ginawa yung simbahan. Pinag-isipan din kung paano design nila. Pati po yung pwesto talagang pusong pinag-isipan. Itong pwesto talaga ito, ang umisip lang ito ay mga Jesus sa pari, yung mga misyonero ng pari. Kasi nga ito ay mas safe. Kita mo ang pabikalaban agad, sa dagat pa lang. Ganda pati ng view. Kapag yung pabikalaban sa dagat, ang gagawin ng pari, tutupugin ng kampana, ang mga tao sa bahay, aakat sa simbahan, isa sa simbahan, siyang katago. Ganun kalaki yung sa simbahan. Ganun kaya, kaya kung natin pinagtulungan din ng mga unang tao yung simbahan kasi alam nila yung use nito na malaki may tulong nito kapag meron sakuna. Hindi yung may mga kwento na forced labor. Bakit na mga forced labor? Alam mo naman na alam mo na yung makikinabang ay taong bayan. Kaya yun, siguro yung mga yan, pinadala ng mga tao, galang dagat, kinukwariing hanggang sa binuol na simbahan. Kasi nga, alam nila yung gamit ng simbahan sa terms ng mga disaster, man-made, tsaka yung natural disaster. Anong made of anong material sa gamit? Simbahan. Ang Gasan ay made of lahat ay corals. Yan yung mga bato yun, inagalan sa dagat. Yan ay kinuwariing siguro mga 1600s o 1700s kaya bayan ng dagat dito. Yan nilagay kaya corals. Kaya hindi rin yan matibay pag nagalindol. Sa Bohol, yung mga corals ng mga simbahan. Yan. Kaya siguro nung unang panahon, yung lumang simbahan dito sira dahil nga yun, sa exposed So, yan yung mga gamit yan. Yan yung mga batong yan. Yan pa rin yung dito. Napakadaming active dito ng gamit. Alin po, maliban po dyan? Mga santo, mga gamit, mga nasa loob. Nasa loob. Yan. Ito yung part ng lumang simbahan. Bakit po sa tingin nyo ay isa ang Gasan Church sa pinakamagandang cultural heritage? Bali Sabo, Marinduque, may 3 churches na very significant sa atin. Muak, Gasan, at Santa Cruz. Dahil nakinabat kanina, yung simbahan sa Gasan ay ito ay made of corals, pinagtulungan ng tao, and then hindi na siya place for worship. Ito ay may significance sa mga tao din sa kanilang yung sa Tomorrow Piracy na pupunta dito.
Kaya malaki, hindi siya, ang gamit niya hindi na pang spiritual, pang welfare din ng tao. Kaya yan, sa Pesaya na yung mga Mayroon din itong makukulay na bintana na naglalarawan ng mga eksena ng buhay ni Jesus mula sa Biblia. Alam niyo ba na nakapunta na dito ang isa sa Gumburzang pari? Ito ay si Father Burgos. Kaya siya nakapunta dito dahil dati ang Marinduque ay sakop ng Diocese ng Maynila. Nagkataon na siya ay may katungkulan at pumupunta sa iba't ibang lugar para bumisita at kamustahin ang lagay na nasasakupan. At kapag sila ay pumupunta, ay mayroon silang pinipirmahan na tanda ng kanilang pagpunta sa lugar na iyon. At dahil dito, ay may naiwan na pirma si Father Burgos dito sa Gasan Church. Bilang pagbibigay galang at confidentiality, ito ay hindi pwedeng kuhaan ng litrato o ipakita. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung meron kayong bakanting oras o panahon, ay huwag na kayong magdalawang isip na pumunta sa San Jose, the Spouse of Mary Parish Church, na matatagpuan sa bayan ng Gasan. Sana kayo ay nag-enjoy, bumisita at may natutunan. At muli, maraming salamat!